Kaya isgutan ako kining ikapitong adlaw sa creation. Okay? Ang ikapitong adlaw after sa creation sa Dios. After sa iyang pagbuhat sa tanan ng mga gibuhat niya. Ingon din na sa Genesis chapter 2, 1 to 3, thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them. And on the seventh day, God ended His work, which He has made. He rested on the seventh day from all His work, which He had made. And God blessed the seventh day and sanctified it, because that in it He had rested from all His work, which God created and made. Akong ibalantaw sa inyong lesson. Ang lesson, ang pagtulon ang kanadya. 6 days, punong kaadlaw, nagtrabaho ang Diyos. Kung siya gibuhat sa Diyos, creation. Di ba? 6 days of creation. Naghimo siya sa mga butang. Langit, yuta, di ba? Kahayag, kangit-ngit siya nagbuhat, anak. Tungod aning bulan, mga bituon, adlaw, di ba? Ibuhat niyang mga langga, mga isda, katubigan, ibuhat niya ang tanang mga tanong, ang ipatubo niya, siya nagbuhat, anak. Ang mga mananap. Ang atong basaw dito sa chapter 1. Pero pag-abot din sa chapter 2, gi-sulat, gi-account diha, no? Gi-pamatud-an diha nga nahuman ang tanan gibuhat sa Dios. Ang langit, ang mga langit o ang yuta. Nahuman ang tanan. O ang tanan nga kauban niini. Panon diha sa kalangitan, nahuman o bini sa yuta, nahuman tanan. Kung mato pa, on the seventh day, God ended His work. Sa ikapito kaadlaw, iundang na sa Dios ang iyang pagbuhat. Ended. Gitapos niya. And then, mato pa rin na, and He rested on the seventh day. So, na siya gibuhat sa adlaw nga ikapito. Kung sa'yo, wa na gibuhat, iundang na niya ang iyang creation ng trabaho. Diba? Mo to iyang gibuhat. Iundang na siya ito. Gihuman niya mga kaisuunan. Gitapos niya adtong panahon. So, nakumplito sa unong kaadlaw. Pagka ikapito, wala na niya ni ipadayon. Okay. Pero na ay pulong din na mga igsuon nga ato makita, ino pa diya, He rested on the seventh day from all His work which He had made. Importante na siya, ang pangutana din na, kanang pulong sa ato nga rest, ang sa'y atong pagsabot. Basta gani rest, buhato na sa tao nga gikapoy. Gikapoyan. Pero ang tao nga wa gikapoy, di na mo kahuay. Murag, kuan ba? Basta mag-rest gani ka, di ba? Di ka kakapo. Amen. Mo na nga, musunod ka sa rest, kay di ka po yan, maka. Mo na atong pagsabot. Pero sa Dios, ma-charge ba nato ang Dios nga gikapoy? Dili. Kapuyan ba ang Dios? Di ba ang kasulatan nag-ingon nga, Isaiah 40. God, do not grow weary. Sa Marlon? Sa Isaiah 40. Dili ang Dios Sa kapuyan. kapuyan. Pero diha, ang pulong di idea nga may God rested on the seventh day, wala din na siya ni pahuway sama sa ato. Kundi ang pagtulunan na diya, He concluded His work. He ended His work. He stopped working. Mao na siya ang iyang nila. Working with the creation. He stopped niya. Rested. Wala, dili ingon nga pahulay as a requirement nga pahulay kay ikaw yan.
Kaya ang Dios dili na siya kapuyan. Pareha na to. Isaias 40:28. Isaias Kapitulo 40, versikulo 8, baliw ko, Brad Marlon. 28. Isaias 40:28. Wala ba ikaw makaila, wala ba ikaw makadungog? Ang Dios nga walay katapusan, si Jehova ang magbubuhat sa kinatumian sa yuta, dili maluya ni kapuyan, walay makasusi sa iyang salabutan. Isaias 40, versikulo 28. 28. Versikulo 28. Wala ka ba makasagot o ba masayon na? Masayon na lang. Ang Diyos, dili daw siya kapuyan. So, dili requirement sa iya ang mapahuway. Amen. Di ba? Dili siya mangita nga mapahuway. Kanina ay ang rest diha is ang kahulugan niya dili pahuway kundi ni undang sa iyang pagbuhat. Unong na siya mangitsoon. So, pag tanaw ko lang na sa inyo may igsoon, basig ganahan mo, mula tayo mo padayon, pagsusi mo, exciting kayo na siya, katunan mo, labi na sa karon kay kung ibasa na ito, sumanday na ito, ikuning sa pahuway, nga parehas na ito, upag una, nga ang atong understanding sa rest, pahuway mangyod kay gikapuyan, kay giluyahan. Kung kita, bation matagkaluya, muna mo pahuway ka, bation matagkakapoy, muna mo pahuway ka, pero ang Diyos, dili daw siya bation kakapoy, dili siya bation kaluya, mauna na dili siya mo pahuway. Pareha sa atong pag-una-una nga pahuway. Dili niya kinahanglan ng pahuway. Kung doon na may mensahe o kahulugan anang God rested on the seventh day, ang mensahe niya, iundang siya sa iyang pagbuhay. Mga na ang mensahe. Iundang siya sa iyang pagbuhay. Iundangan na niya ang pagbuhat kay na naman. Nakita niya nga kumplito na ang iyang creation. Ang langit ug ang panon diya sa kalangitan kumplito na. Ang yuta ug ang panon dinhi sa yuta, kayutaan kumplito na. Naa na ang tanan. Sa kadagatan naa na sa pangtanan. So wala na siya idugang diya. Kumplito na. Mauna na iundang na siya. So sa mensahe diya sa God rested on the seventh day. Wala siya ni-rest sama sa itong pagsabot nga ipahuway kay ikapuyan ng Diyos. Kundi, ang mensahe niya, ang lesson niya, ang patulunan niya nga, he rested on the seventh day, but ipasabot, di ay, stop na siya. Undang na siya sa pagpamuhat. Kaya nga naman, finish naman, anong keyword dito sa verse 1? Finish na, human naman. Ang host sa langit ug sa yuta, tanang panon, human naman. So, kinahanglan, undang na siya. Kaya kumplito na. Di ba? Kung doon na kayo trabaho din na nga, nakumplito na, o padayon, kumbaga, stop, nakasapagtrabaho, anak, kaya kumplito naman, di ba? O, na siya. Rest. Wala. Kini siya, ano na yung dakong pagtulunan sa tipo plano sa Diyos. Okay, so, aning kalimutan. Okay, so inaot nga ka na makahatag o agda sa inyong nauna nga padayon magsusi about aning pagtulunan nga giderive gikan